namatay ang asawa mo dahil sa bulok na ugali mo. Matapang ka lang dahil may baril kang hawak! May hawak kong baril kasi kaya kang bumili. Hindi katulad mo, pupunta-punta ka dito, susugod ka, tapos tubig lang pala ang dala mo. Napakasama talaga ng ugali mo. Wala kang kasing sama. Ako pa ngayon ang pangit ang ugali. Sa susunod na pagkikita natin, hindi mo na ako pwedeng laitin. Laura? Hi. Laura? Good morning. Morning, Laura. May importante daw sasabihin sa'yo si Sir Alfred. Sir Alfred, pwedeng... Ako muna po. Meron lang po kasi talaga akong importanteng gustong malaman. Ano yun? Sir, desidido po ba kayo na tulungan akong maipa-opera ang mukha ko? Yes. The offer still stands. Bakit? Payag na ho ako, Sir Alfred. Payag na po ako magpa-plastic surgery. Pa? Sabihin mo na. Bahala. Talaga po, Aling Laura? Sasama kayo ni Sir Alfred sa Hong Kong para ipaayos yung mukha niyo? Oo, Karen. Gusto raw niyang bumalik sa dati ang mukha ko. Hindi ko na nga alam kung paano ko siya mababayaran eh. Nay, paano ako? Iiwan mo ako dito? Siyempre hindi naman. Pwede ba namang iwan ko ang bunso ko dito? Inaayos na ni Alfred ang mga papeles natin, anak. Talaga po? Dahil punta tayo sa Disneyland! Ipinapangako ko. Pagbalik ko dito sa Pinas, titingalain ako ng lahat ng tao dito sa atin. Hindi na nila ako lalaitin. Hoy, hindi ka ba sasama sa kanila sa Hong Kong? Nag-iimpake na sila ngayon. Hong Kong? Ano meron sa Hong Kong? Hindi pa ba nasasabi ni Aling Laura sa'yo? Magpapaayos na siya ng mukha doon. Hindi mo naman kami nag-uusap ni Nani. Teka, paano siya magpapaayos sa mukha? Mahal yun ah. Si Sir Alfred, siya nagsabi na ipapaayos niya yung mukha ni Aling Laura. Nay, wala ka talagang balak sabihin sa akin magpapayos ka ng mukha, no? Kay Karen ko pa malalaman? Eh ano bang pakialam mo? Bakit ba kailangan magpaalam pa ako sa'yo? Di ba iniwan mo na ako? Di ba iniwan mo na ako para doon sa hayop na asawa mo? Bakit kasi pa bigla-bigla ka ng desisyon, Nay? Eh bakit ka ba nakikialam sa akin? Ha? Eh desisyon ko to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Matagal ko ng desisyon na ipaayos tong pangit na mukha na ito dahil tuwing nakikita ko tong peklat na ito, naaalala ko lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Kaya magpapaganda ko sa ayaw at sa gusto mo. Pero Nay, nakakapagtaka kasi. Maski ako naguguluhan eh. Sino ba si Sir Alfred, ha? Eh, hindi mo naman lubos kilala yung tao eh. Ano, may hinihingi sa'yo kapalit? Hayop ka, ha? Hayop ka! Ano? Ano gusto mong sabihin? Binibenta ko ang katawan ko para lang matulungan ako? Ha? Ang kapal ng mukha mo. Hindi na kita maaasahan. Hindi na kita maaasahan! Ano pinangako mo sa akin? Di ba sinabi mo mag-aaral ka, magtatapos ka? Pero anong ginawa mo?
Di man nagpakasal ka agad. Nag-asawa ka, nakabuntis ka. Sinayang mo ang mataas na pangarap namin ng tatay mo para sa'yo. Binaliwala mo ang alaala ng tatay mo sa'yo. Wala ka talagang kwentang anak. Sana pinabayaan na lang kita. Wala kang kwentang anak! Junjun! Junjun! Lumabas ka dyan! Junjun! Laura, ano ba? Gabing-gabi na eh. Sigaw ka na sigaw dyan. Baka mabulaho ang mga kapitbahay. Aling Inyang. Nasaan ho ba si Junjun? Nandyan ho ba siya? Kailangan ko siyang makausap. Si Junjun po ba? Ay, tawagin ko lang po Jun! Halika, pasok ka. Jun! Dito tayo. Teka, sandali. Maiwan ko kayo. Para makapag-usap kayo. Halika sa loob. Ano yung ginagawa niyo dito? Sinong nagsabi sa'yo na magpunta ka sa opisina ni Alfred at mangialam ka sa desisyon ko? May concerned lang ako sa'yo, okay? Concern? Concern ka pa pala sa akin? Akala ko kasi hindi na eh. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako. Simula nung sumama ka dun sa hariyop na asawa mo. Hindi naman ganun yun. Inaalam ko lang yung motibo ng tao eh. Yung motibo ng tao, mabuti, maganda, gusto niya akong tulungan. Kaya wag mong pipigilan. Gusto ko nang gumanda, Junjun. Sawang-sawa na ako dito sa pangit na mukha kong to. Kaya kung pipigilan mo ba ako, talagang walang kwenta ka naman na. Nay, hindi yun ganun, Nay. Hindi yun ganun. Nag-aalala naman ako sa'yo eh. Hindi kita naririnig. Dahil simula ngayong araw na ito, hangin ka na lang sa akin.